siguro mapansin na nag-intro ko dito po sa banyo. So, siyempre, mag-isang nila naman tayo walang vlog at welcome po ulit sa kanyang YouTube channel. Talagang gusto na sa ito na once a week, kinakailangan meron tayong upload o video tayo. Kaya, siyempre, paano ay mag-vlog tayo. So, ang problema ay ito nasabahin tayo ng intro. So, mga kabosing, muli ay sana ay samahan nyo hanggang muli. Magandang hapon at sana sa mga oras dito ay nasa maayos kayong kalagayan kung ano man ang ginagawa nyo dyan sa buhay. So kami ng umaga hanggang ngayon ay marami tayong pinabaho kaya mga nilakad tayo at sobrang init at hindi po tayo mahilig magsombrero kaya ayan natalpog na tayo, nangitim na sobra at pagdarating ko ay naisipan ko mag-video pero kailangan po natin mag-video. So sana samahin ako mga kabosing at hindi na mga kabosing nyo po at ito na tayo na ito nag-intro sa loob ng banyo. Wala eh, ang init eh. Sabi mga kabosing kaya talagang kailangan natin maligo minsan 2 beses ng araw. Napakainit ito sa amin sa Cavite. Sa inyo mga kabosing, ang sarap ngayon mag-swimming ha, diba? Mainit. Sa sobrang init mga kabosing, pakiramdam ko pabalisaw-saw na ako. Pakiramdam ko mga kabosing, pag nagbubuhos ako ng tubig, umuusok yung katawan ko, kainit. Kaya yun, naghatin na yung balat sa may ting kumapit. Ayan mga kabosing, tapos na tayo maligo at sobrang init talaga. Kanina may nilakad kami, may tingnan akong sasakyan sa part ng Carmona. So sobrang init talaga, nababad pa kami sa pagtingin ng makina o sobrang init at hindi tayo matulungan ng mga agent kaya talagang tayo ang pinag-check natin, inspectionin ang sasakyan. So yan, pagdating ko dito, pagkakain ko ay init na init ako kaya maligo ako. Kaya doon na tayo inabot sa ng intro sa loob ng banyo. Pasensya na kayong mga kabosing kung doon pa ako nag-intro dahil kakapusin ako sa oras eh. Pakaramdam ko mga kabosing, yung mukha ko ang init. Grabe oh, parang pakaramdam pa ng yung nag-welding. Wala nang hangin, mainit pa. Kaya pakaramdam ko yung mukha ko yan. Maitim na, lalo na nangitim. So ngayon mga kabosing ngayon ba't palamig daw kami sa sa malapit na mall sa amin. Dahil dito sa bahay, wala kaming aircon mga kabosing, electric fan lang mula sa pool. Hindi kami nagpakabit ng aircon. Ano yun, double purpose yung mga kabosing. Isang nagtitipid. Hindi talaga kami sanay sa yung aircon. Dahil ako kasi pag nag-aircon, siguro dapat pag nag-aircon ka, huwag kang basta lalabas sa mainit. Dahil doon ako nadadali sa ganung style. Mas okay pa yung hindi ako naka-aircon. Sabihin na natin na hindi tayo sanay talaga sa aircon. Kaya parang nabalisaw-sawin talaga ako sa init. Pagbuhos ko ng tubig kanina mga kabosing, parang umuusok yung bulugod ko eh.
So yan mga kabossing, sobrang init talaga. Ang pakiramdam ko babalisaw-sawin talaga ako. At medyo mahina rin tayo sa init ngayon, hindi katulad dati na sanay tayo mababad sa araw. Kanina to sobrang init ang inabot talaga. Kaya pagdating dito sa bahay, ganun din, kahit hindi masakulian. At siyempre mga kabossing, ako'y sana kayo ay matingat ng mga panahon nito, sobrang init. Inom lang tayo ng mga kabossing, ng maraming tubig. At siyempre huwag tayo mababad sa sa masyadong sikat ng araw dahil kakaiba. So yan po ang nagiging dahilan ng baka madali tayo ng heat stroke nung nakaraang taon. So ingat na ingat din ako, kaso napabayaan ko rin, bumabad ako nung umuwi ako ng Batangas. So, pagdating ko dito, doon naman ako tumaas ng aking blood pressure, kaya medyo nag-ingat kanina. Pagdating ko dito ay naisipan ko talaga maligo agad. Kaya yung intro natin mga kabossing ay pasensya na kayo dahil doon pa ako nag-intro sa loob ng banyo sa susi. So ngayon mainit pa rin dito sa bahay, kaya punta tayo sa sa pinakalalim na mall dito sa amin. Tapon mo na nga ata. Sa tayo pumunta? Walter? Walter na lang. Dasma sa Walter, nasan ba? Silang. Sa Walter silang pa? Ewan ko. Sige, Walter silang daw mga kabossing, para maiba daw naman. Tara, may mabibili na kaya daw? Oo. Malaki. Patos na hirap-rap eh. Oo. Maramdaman ko pa rin mga kabossing, parang babalisaw-sawin daw. Kainit. Tara. Tara natin mga kabossing, yung sakyan natin si Bumblebee. Ini talaga mga kabossing, konting ingat tayo, iwas tayo sa masyadong dito sa araw. At siyempre bilang pananggalang ay inom tayo ng maraming tubig para at least hindi tayo na dehydrate. Sila? Medyo nag-ali-aliwalas yung pakiramdam ko talaga naman kanina, para pa subukin yung balat ko eh. Bukas ba yung ilaw? Oo, pero na, pero mainit pa rin talaga. So siguro mga alas 5 ang sunset. Parang may bata doon. hindi pa lang ang isang burgers dito. Wala, hindi ko pa lang doon. Oo, dyan. Ito magkaroon din eh. Sabi natin sa kapag yan, pwede ka magkaroon dyan. Ayan. Dito. Mag-start. At kung yata yung matagal. Sabi niya sa akin, hindi daw siya. Wala ka lang ko na ito. Basta ang mali. Sabi ko nga, isa ka na daw. Pwede nang bumili, tapos sasabihin naman. Ayun yung mga kabossing, mga bandang mga alas 12 hanggang wala kang makita tao sa labas eh. Ngayong hapon, ayan, naglalabasan na sila, para silang mga langgam na unti-unti naglalabasan sa lungga.
malayo-layo, kaya lang may mga bibiling daw at sa totoo lang hindi pa kami nakakarating ng ano, Walter Silang. Bago yun din, no? Oh. At ang Walter, mga kabosing, ay paborito namin puntahan o mamili dahil medyo mura ang bilihin dyan sa Walter eh, kahit yung mga ano. So siyempre shoutout sa may-ari ng Walter, malay mo. Medyo ewan ko, wag lang matraffic. Hindi naman po ang kalayuan ng lugar namin sa Silang dahil yung lugar ko ay siguro mga ilang barangay na lang at ano, pagkita ng ano ng Dasma at saka Silang. So mga kabosing, ano ngayon, panahon na ngayon ng kampanyahan at kanya-kanya na namang ano, galaan ng mga kampanya. So kayo mga kabosing, naniniwala pa ba kayo sa mga pangako ng mga ano, politiko? Ako nga eh, lahat ng ibinoto ko mga kabosing ay nanalo, lalo na sa presidente. Pero parang wala din mga kabosing. Sila na rin ang mga nag-aaway, sila na rin ang magbabatuan imbis na sila ay magtrabaho. Ang natupag nila ay magsiraan. Parang ano eh, parang hindi na nakakatuwa mga kapatid yung nangyayari. Sa panahon ngayon mga kabos, hindi mo malaman kung sino magaling na politiko. Ito nyo mga kabos, parang pare-pare sa sila. Ewan ko ba? Grabe na naman ang bibitawang pera ng mga politiko. Siyempre, hindi ako naniniwala na hindi nila babawiin yan. Diba? Dito sa Pilipinas, ginagawa na ng negosyo yung politika eh. Huwag na yung mataas na antas ng ano, na posisyon sa politika. Hindi na lang sa barangay eh, wala. Ayan, makapansin ninyo ang daming ano, politiko, ayan o. Iskura na ng mga politiko at grabe ang ano, mga bibitawang pera ng mga yan. Doon sa Batangas eh, grabe ang ayuda ang lumalabas ngayon mga kabosing. Parang gusto ko lumipat ng ano eh, shoutout sa mga taga Batangas. Parang gusto ko ng rehistro sa Batangas eh. Bili-bili. Yung may kilala ko mga kabosing, yung bigasan nila ay puno na eh. Ayan, sa Dasma ito mga kabosing. Politiko ng Dasma. Woo! Election time na naman mga kabosing. Bata pa pala si ano. Oh, yan. So, vote wisely mga kabosing. At sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sino magaling. Bakit? Bakit? Si ano, kapitan. Ha? Pero merong minamanok ako mga kabosing.
kinalabang konsehal ng bayan. Maayos talaga yan. Kilala ko talaga. Nag-traffic ng mga kabosing yun ang dahil sa mga politiko. O diba? Yung iba dyan hindi naboboto sa kumpanya kasi naabot sila ng traffic dahil sa inyong parade. Sana pagbalik namin hindi na ganyan. Ayan o. At ang dahilan ng mga kabosing dahil sa mga nangangampanya. O. Yung ibang naipit yan, baka mapwisit na hindi na iboboto yung nagpa-traffic. Haba. Oh. Ang dahilan ang motorcade ng mga politiko. Ayan. Ayan, napakahaba pala mga kabosing. So pag hindi ito nabago, baka makabalik man kami sa bukas na ng umaga. Oh. Ayan oh. Pero hindi yan, mawawala yan mamaya. Naparahan lang yan dahil mayroong may mga parada yung mga motorcade ng mga kandidato. So kailangan natin tanggapin talaga ngayon sa Pilipinas grabe ang kampanyahan. Buti sana kung nagkakampanyahan ng mga kabosing minsan mga yan nagpapatayan pa Oo. Kaya grabe ang politika dito sa Pilipinas. Pero kung ang tao ay katulad ko, baka wala ng presidente. Bakit? Wala walang magandang sistema ang politika dito sa Pilipinas. Lahat ng ibinoto ko mga kabosing ay nanalo, lalo sa presidente. Pero hindi ko alam kung bakit nagkakagayon sila. Diba? Ngayon, hindi mo na malaman kung sino magaling. Sana mabago ang sistema ng politika dito sa atin. Nakakagulo ng isip mga kabosing. Kung sa Batangas sa mga kabosing parang wala ka nang iwaksik kabigin Pero meron naman siguro may maayos na mga politiko talaga. Hindi ako naniniwala pare-pareho silang lahat. Pero parang mas marami ang kung mapapansin natin, ang pinag-uusapan ng mga politiko ngayon lalo sa Kongreso, sa Senado, ang pinag-uusapan nila hindi sa ikaw-unlad pinag-uusapan nila sa pagpapangayan, sisihan. Yung ba'y makakaunlad ba ng bayan yun? Makakaunlad ba ng bansa yun? Palagay ko hindi. Dapat na pinag-uusapan nila yung makakatulong sa bansa, makakatulong sa tao. Ang tao naman dito sa Pilipinas, kung sino nagbigay ng ayuda, siyang iboboto. Hindi lahat ng nabibigay mga kabosing ng ayuda ay maayos. Yun ang ipaalala ko sa inyo. Padadamahin lang kayo niyan sa umpisa. Kaso dito sa Pilipinas, kung sino marami binubulot na pera, kung sino maraming nagpalabas ng pera, ay siyam na porsyento, siya panalo. Kasi ang Pilipino naniniwala pa rin doon sa mga binibigay ng politiko. Dapat maging matalino na tayo. Hindi na tayo dapat nagigising na tayo sa katotohanan. Pwede naman natin kuhanin yung ayuda, yung mga bigay. Pero wag natin iboto yung mga Pero ang hirap din talagang mamili mga kabosing, di ba? Yung akala mo maayos na pero magambiyan na. Ganun pala. Wala na, nakapwesto na.
naging epekto ito ng mga yung maghapong init ng araw. Dumampi dito sa mga kalsada. At ito yung ginagawang Kaalax, oh. Natin yung Walter Silang dahil hindi pa tayo nakakarating dito, nakapasok dito. Sa Walter Mart Silang. Malaki pala itong Walter Mart na ito, mga kabosi. Ayan, naging choice namin dito. Sarado niya yan. Tingnan natin. Bilib ako sa Walter na ang daming napunta, no? Parang hindi sila talo ng SM, no? Kaya mga kapatid, dito tayo sa Walter Mart Silang at napakalaki pala nitong lugar na po. Hindi tayo nagkamali. Maganda nga dito. Ito? Paset? Wala kasi ang patsit, eh. Wala yung mga ratset niya. Kasi nabili yung krok-krok niya yan. Wala. Wala naman. Wala nga ang isdang yan. Papilip ko ka. Walang ratset dito, rat. Yun lang ang gamit nila. Ano si mama? Wala tayo mabibili. Ito mga bossing, hinahanap natin yung mga tools sa ating shop. Pinakalan natin yung mga tools, eh. So yan mga bossing, dito tayo sa Mr. DIY at nakapabili na tayo, yun. Dalhin mo kaya muna yan sa sa kiyan. Kaya lang, ilalak mo. Ano? Ganyan na. Ganyan na. Oo, ganyan na. Kung gusto mo, dali mo sa mitakyan. Tamba.
Ayan, tapos tayong pamimili dito. Alright. Mga gamit mga kabosin sa ano, sa stock yan, sa shop. Kailangan ko talaga yan. Ikaw na lang, pumasok yan. Ngayon lang tayo nakapasok dito mga kabosin. Iba talaga pag nandito sa loob ng mall, malamig. Grabe, init ka din sa labas ng palabas kahit pagdating ko sa bahay ang init. Kahit nakaligo na ako, grabe ang init pa rin. So mga kabosing, dito tayo sa loob ng grocery ng Walter. Parang gusto kong bumili ng ano, na ang tawag doon, lettuce. Tara. Tara. Oh my goodness. Parang luma na yan. Di ba may lettuce na isa? Ito. Kulay violet. Di ba may lettuce na isa? Ay, hindi. Mas tasa. Tasa yan. Ayun. Wala, parang luma na. Ito. Pwede ba yan? Lettuce ba yan? Lettuce ba yan? Ito rin. Oo. Masarap pa yun. Alin? Wow. Harap ah. Ayan mga kapusin. Sarap nitong sardinas na ito. Kasi itong root ball na ito, matagal na ito. Rap! Muna ako lang kumakain dito, pero yung pahuli. Marami na akong kalaban dito. Ayan. Wala bang green ito? Wala bang malapad? Meron na yung malapad, yung malapad na. Ata? Try natin yung red ball na kulay red. Ano yan? Dito pa rin tayo mga kaboses sa Walter Silang. At nakapamili na kami. So magkahanap kami ng aming makakainan. Saan kaya pwede? Anong oras na rin? Anong oras na? Anong oras na? Ha? Alas 7 na pala. Anong piki? Alas 7 pa lang mga boss, kaya pala dilim na sa baba. Bilis ng oras talaga. Kanina talagang sobrang init to, kaya natuloy na kami mag-mall. Ngayon, wala ka na. Hi! Hi, Bay! Hi! Ikaw doon. Hi! Say hi! Hi! Yung mga bossing dito tayo sa ano, sa Makdo sa Silang. Wala kami makain dito sa Walter. Dito na kami kakain sa Makdo sa Silang. So habang ano, nandito kami sa Silang, mga bossing ay may nag-notify sa ano, phone namin. Mayroon pong umakyat. May umakyat po sa gate namin at mukhang hindi ko alam kung magnanakaw yun. Kaya tingnan ko, akin na pa rin. Nag-notify dito sa cellphone namin na may umakyat sa gate namin. Huling-huli po namin kung, kasi pag may umakyat po sa gate at nakita ng camera ay mag-notify po sa amin. Ayan po mga kabosin. Ayan. Hintayin mo natin kung anong gagawin nila.
huli kayo ngayon. Kung anong gagawin ninyo. Ayan. O yan. May dalawa pong tumupat sa gate. Ayan. Ang problema, hindi sila makakapasok dahil walang tao. So ayan. Mga kabusin, ang anak ko ay hindi niya alam na kami wala doon, kaya hindi siya talaga makakapasok sa gate namin. So sa bahay ko ay paikot ko talaga ng camera, kaya once na may pumasok doon kakaiba, nagno-notify po yun sa amin sa mga cellphone, kaya hindi sila makakaligtas. So ayan, makita natin mga kabosing, hanggang sa sila'y nainip na, paikot-ikot na yung anak ko. At ayun o, kita-kita, umakyat sila sa gate para makapasok. Pero kahit sila makakyat sa gate dyan, hindi rin naman siya. Ayan o, kitang-kita o, huli kayo ngayon, huli, ayan o. Huli na kung sino ang kitang-kita po yung suspect. Ayan o, umakyat sa gate. Ini, ayo. Yan na. Ayun. So mga kabosing, nagpaalam naman sa akin na aakyat na sa gate. Ayun nga, medyo matatagalan pa kami. Kaya dyan sa lugar na yan, talagang pag lumapit ka na kakaibang iris, ay makukuha namin, makikita namin. At yun ay ano ang tawag sa cellphone, nagno-notify po sa mga cellphone namin once na may pumasok din ng alang namin. Paikot po yun ang camera eh. Pati pala si Mang Mario. Ay, hindi. Doon, kami kaya nakita. Kaya mga kabosing, kakain muna kami. Kain muna kami mga kabosing. Sana. Tara, kain tayo. Kaya yung mga kabosing. Kaya mga kabosing.
ko pag gutom eh. So ayan mga kabosing, makikita natin ang salarin ay umakyat sa gate. Ayan oh. Ayan. Tapos pagtalon sa loob, bumagsak. Kawawa naman. Hindi. Nagmagandang loob. Napunta nahulog. Kawawa naman. Ayan mga kabosing, at kami tapusan ng pagkain. Uwi na kami. Kawawa naman yung boyfriend ni Rhea. Umakyat sa gate, pagbagsak sa loob, bumagsak. Uwi na kami mga kabosing. Kakawa naman. Ito yung mga harap, yung kuha. Kaya mga kabosing, dito kami sa bahay. At hindi na ako nag-video pa uwi dahil nagmamadali na kami. At hinihintay kami nung anak ko na dito na. Kaya kala ko pag linggo hindi na uwi. Nakita namin sa CCTV kayo. Umakyat, pagbagsak ng kasama mo. Pagbagsak dito, nadapa pa siya sa ilalim. Oh, i-thumbnail ko yan, bahala kayo. Pagbaba doon, nadapa pa doon, nagamak na siya doon. Kita sa camera. Hawa. Hindi yata marunong tumalon eh. Pagtalon eh, dagumok na doon sa baba. Ay, ba't tumalon? So yan mga kabosing, dito na kami sa bahay. Tungkol doon sa ayun nga, nung una medyo nakagalit-galit ako, kaso nung makita ko sa CCTV, nung tumalon siya ay bumagsak siya. Hindi, may problema daw ang tuhod pala nung boyfriend ng So ayan, so mahaba-haba na rin ang ating video mga kabosing. Sana ay sinamahan nyo uli ako dito sa vlog na to. At least every week mayroon tayong may update ako sa inyo. Kaya maraming salamat doon sa mga sumama at sa mga nanonood, mga nagtitsaga nanonood. At muli sana po ay sabi na ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon oras na to kung saan man kayong lugar namin doon. So until next video na lang mga kabosing. Bye bye, love you all.